I'm so excited to be here today. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Chris Talatad, yung anak po ni Pastora. Yung mga nakakakilala po sa akin, sasabihin nyo na naman, ito na naman si Brother Chris, ang haba-haba na naman ang preaching nito. Pero I promise you mga kapatid, iiksiyan ko lang po. Dahil po, lapit na po ang bagong taon. Amen po ba? So masaya po ba ang lahat? Nagpuri po ba tayo sa ating Panginoon ngayong umaga na ito? Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon, di ba po? Na ang pinupuri po natin ay ang Creator of all things. He is the sovereign God. Di ba? Siya ang pinakamakapangyarihan. Amen po ba? At dahil sa kanyang ginawa sa krus, kahit siya ay Diyos, ay nagpakababa siya upang tayo ay iligtas. Amen po ba? So good morning po sa inyong lahat. Ang akin pong topic ngayon ay simple lang po. Dahil po, we all know this is the last service of 2025. Masaya ba kayo? Of 2025 lang naman. May 2026 naman, di ba? Next week. So we are actually standing in between what has been and what is yet to come. Amen po ba? Nasa kalagitnaan tayo ng buong 2025 and yung 2026. And for me, this is a meaningful place to stand. Why? You may ask. Because this is the time that we reflect. Amen po ba? This is the time when we look back honestly. Tignan po natin kung ano po ang mga nangyari noong 2025. And this is the time we look within humbly, di ba? Mag-reflect po tayo. Ano ba ang naging kalagayan ng puso ko? Minahal ko ba ang Panginoon? Ako ba ay nag-grow spiritually, di ba? And this is also the time that we look ahead faithfully. Amen? Para sa mga bagay na ating pinapanampalatayanan. Madami pong storya ang naganap noong 2025. Do you agree with me? Marami pong nabuo. Some po are filled with joy. Some are filled with sorrow. We may have suffered a loss sa ating mga pamilya, di ba? Or mga loved ones. Di ba? And some naman po, some things in 2025 are unfinished. Unfinished business pa, no? Ay, tutuloy natin sa 2026. Ngunit sa bawat kabanata, di ba, na naganap sa ating buhay noong 2025, isa lang na bagay ang totoo, mga kapatid. At yan ay ang Diyos natin ay tapat. Amen po ba? Dahil po ang ating Diyos, He has been so faithful to us, dahil po siya ay tapat, dapat lang po natin siyang pasalamatan. Amen? Kaya po ang aking topic ngayon ay napakasimple. Thanksgiving. Sabi ni Blanks nung isang araw, pwede mo bang artehan pa ng konti yung title ng preaching mo, masyadong simple. Hindi, kasi yan naman talaga yung aking topic. No? It is about thanksgiving. Amen? This year-end service is all about giving thanks to our Lord, for He is faithful in our lives. Pasalamatan po natin ang Diyos, no? Dahil naging tapat siya sa ating buhay. And knowing that He has been so faithful in our lives, we should live a life of thanksgiving. Amen po ba? Thanking Him all the time, di ba? Not just when things are good, but also when things don't go our way, even in the midst of circumstances. Because we know that He is faithful. Siya ay tapat. Kahit anong pinagdadaanan mo, kapatid, huwag kang mabahala because we know that our Lord God is faithful. Amen po ba? Okay. So in the Old Testament, mga kapatid, people worship God through sacrifice. Alam naman po natin yan, di ba, sa Old Testament. And there is a sacrificial system for everything. For example, kung tayo po ay nagkasala, tayo po ay mag-aalay ng kambing or ng tupa. Amen? Kung tayo po gusto po nating magpasalamat, tayo ay nag-aalay. Kung gusto po nating magpuri, tayo po ay nag-aalay. So, back in the Old Testament, there was this thing called sacrificial system for everything. For worshiping, for atonement of sin, everything. And you know what, mga kapatid? Thanksgiving play a vital role in this process. Amen. Basahin po natin ang Psalm 92 verse 1 to 5. Sige, tingnan po natin.
Sabi po dito, "It is good to praise the Lord and make music to your name, O Most High, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night, to the music of the ten-stringed lyre and the melody of the harp. For you make me glad by your deeds, Lord. I sing for you at what your hands have done. How great are your words, Lord, how profound your thoughts." Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Sa aming pag-aaral nito, Panginoon, ay marami nga po kaming matutunan at mapulot dito, Lord God, so we could live a godly life. In Jesus' name, amen. So in the Old Testament, mga kapatid, this is how the Hebrews offered a sacrifice of thanksgiving. Di ba? Sabi dito sa verse 2, proclaiming your love in the morning and your faithfulness at night. They performed every morning and every evening. Wala pong tigil yan. Yan po ang kanilang sacrifice of thanksgiving. This is their sacrifice, no? From when the Hebrews were slaves to Egypt, to the time, di ba, Hebrews pa lang sila noon, to the time they reached the promised land, God taught them a very important thing. And that is the sacrifice of thanksgiving. He wanted them to remember, yung mga Hebrews, na He is the source. Amen? That they would never have survived the wilderness if it wasn't for Him. So yun yung itinuturo sa kanila ng Diyos. Therefore, mga kapatid, anong sinasabi na itong passage na to? Therefore, giving thanks to God daw is a great deal for Him. Malaking bagay ito at siniseryoso niya ang pagbibigay ng pasasalamat para sa Kanya. Amen po ba? Actually, if we go to Psalm 50 verse 23, sinabi po doon, "But giving thanks is a sacrifice that truly honors me. If you keep to my path, I will reveal to you the salvation of God." Sabi dito, giving thanks to God is a sacrifice that honors Him. Mga kapatid, gusto niyo bang i-honor ang Panginoong Diyos? Amen. So if you do, anong kailangan natin gawin? We give thanks. When you say, "Thank you, Lord," when you say, "Thank you, Panginoon," you acknowledge that He is the source of everything. Amen. You acknowledge that all good things come from Him. So, we should do it all the time. Tama po ba? So that when we honor God, we find favor in Him. Amen po ba? Pero tanong ko sa inyo, is it that simple, mga kapatid? Ganun lang pala eh. I am honoring God. Mag-thank you lang ako lagi, di ba? Yes, it is. Yan lang naman yung sinabi. Give thanks and you honor Him. Amen po ba? But what if we are in a difficult situation? Amen? Kunyari, nawalan ka ng trabaho. O kunyari, nagkaroon ka ng malubhang sakit. Amen? Or kunwari, wala ka ng pambayad ng mga bills, di ba? Wala ka ng pangpapaaral sa ano. Do we still thank Jesus? Do we still thank God, mga kapatid? Yes. The correct answer is yes. Even in the midst of difficulty, circumstances, we should thank God. Amen po ba? No, is it easy? Is it easy? Madali ba yun na pagka may nangyari sa iyong masama, magpapasalamat ka? Hindi yun madali. That's why it is called a sacrifice. Amen po ba? And we know that to sacrifice means to give up something. To give up something that is really valuable to us and offer it to God. Amen? Mga kapatid, alam nyo ba, ako rin naman minsan, I sometimes struggle to give thanks to the Lord. Diba? It's not easy, especially when things don't go your way. Diba? Lahat naman tayo, hindi naman araw-araw birthday mo or hindi naman araw-araw masaya, diba? Araw-araw maligaya. May mga pagkakataon din na may konting challenge, may konting trials, diba? But in every circumstance, mga kapatid, we should give thanks to Him. Amen? This kind of thanksgiving, because this kind of thanksgiving, mga kapatid, honors the Lord. Honors God. Amen? If you are in a difficult situation,
If you thank the Lord in these hard times, kapatid, tanungin ko kayo, does your circumstance change? Kunyari, wala kang pambayad ng kuryente at pinasalamatan mo si Lord. Lord, wala akong pambayad ng kuryente, pero salamat pa rin, Panginoon, dahil ikaw ay tapat. Nagbago ba yung ating circumstance? Sige nga, sagutin nyo nga yun. Nabayaran ba yung kuryente nung nagpasalamat ka? Hindi naman, di ba? Hindi naman nagbago yung sitwasyon mo, pero ano ang bago? Ang nagbago? Nagbago yung attitude mo. Nagbago yung puso mo. Kapatid, God did not promise that we will not be in difficult situations. Lalo na Kristiyano tayo. Dudumugin tayo ng mga challenges because we are Christians. But you know what? We still have to be thankful for the Lord. Why? Because God will be with you through every situation. And that makes a lot of difference, mga kapatid. Hindi man na-solve yung problema mo ngayon, pero alam mo sa puso mo na God is with you through this situation, and that lifts the burden, mga kapatid. Amen po ba? Hindi mo man siya naiintindihan kung bakit nangyayari to. Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Bakit yung kapatid ko pa nagkaroon ng malubhang sakit? Bakit yung magulang ko pa hindi gumagaling-galing sa kanyang sakit? O bakit kami nasunugan, di ba? Hindi natin maintindihan. But still, in these situations, we still have to give thanks. Amen po ba? And you know what, kapatid? Pagka nagpapasalamat ka sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay mo, unti-unti, that Lord God will lift up the veil. Tatanggalin niya yung veil. And He will open up your eyes. He will open your eyes. And then what? You will start to understand. You will start to understand what is happening. And we all know that God is faithful. Do you agree that God is faithful? Do you all agree that God only wants the best for us? Then that will make the difference. Have a thankful heart that will honor Him every day. Amen po ba? Let's turn to the next slide. Sabi dito, next slide po. Sabi dito, gratitude. Gratitude should be a part of our thinking. Gratitude should be a part of our life, a part of how we operate. Do you agree with me? Dapat ganyan po tayo. In how we think, in how we operate, in how we live our lives, we have to be thankful every day. We have to be thankful all the time. Amen? A life of gratitude changes the way we think. It shifts our focus from the negative circumstance, di ba, to God's presence and provision. Amen? Ikaw, kapatid, tanungin kita, how do you show your gratitude to God? Kunyari, nandito tayo sa service. How do you show your gratitude? Number one, ano bang ginagawa natin sa church? We sing songs of worship. We sing songs of thanksgiving. We get together in fellowship. Amen po ba? We eat and we say grace. Thank you, Lord. Kahit ito lang ang ulam namin, kahit tuyo lang, tsaka sinangag, may kamatis naman. Meron namang masarap na sausawan. Amen po ba? Give thanks to the Lord all the time. Have this attitude of gratitude. Amen? But so we can do all of this in church. Amen ba? But you know what? The truth is, you can thank God wherever you are. Kahit nasa bahay ka, kahit nasa opisina ka, kahit nasa eskwelahan ka, you can thank the Lord. Amen? Whenever you see it fit to thank the Lord, you do it, kapatid, because it honors Him. Mga kapatid, just look around you. Diba? Tingnan mo ang paligid mo. There's a lot of things to be thankful for. Amen? Number one, our family. O, tingnan mo nga yung pamilya. Yakapin mo nga yung pamilya mo ngayon. O, sabihin mo, I love you. Salamat, nandito ka. Look around, di ba? Do you see your friends? Do you see your friends? Pag hindi mo pa nakikita yung friends mo dito, anong gagawin mo? Huwag mong i-unfriend. Pag hindi mo pa nakikita yung friend mo dito, dalihin mo dito. Amen? What do we see? We have this
Beautiful church sanctuary, komportable, malamig, sobrang lamig, kaya naka-jacket na kayo, di ba? Pero di ba, we have a lot of things to be thankful for. May internet tayo, meron tayong social media. Sino dito nagpapasalamat may Grab tsaka Lalamove? Di ba? Ngayon, hindi mo na kailangan unahan sa mall pagka meron kang bibilihan ng regalo. Dahil November pa lang, naka 11-11 ka na. Di ba? Meron ka ng regalo sa iyong mga inaanak. At saka, yung 50 pesos mo, magkakasya na pang regalo. Di ba? Kasi nag-Shopee ka lang. Amen? But these are all physical things. These are all material things. But there are also spiritual things that we should be thankful for. Amen? Number 1, here are reasons to thank God. Number 1, He chose us before the foundation of the world. Imagine mga kapatid, even before the creation of man and the world, God knew that He would have to give His only begotten Son to die on the cross for you. Hindi ka pa nililikha, alam niya na mangyayari yon. Di ba? But what? Because of the love of God, He still chose to create you. Kahit alam niya na tatalikod ka sa Kanya. Amen? He chose us before the foundation of the world. Isn't that something to be happy about? Isn't that something to be thankful about? Amen? Number 2, He loves us unconditionally. Unconditionally. At no point does God will ever say, I will love you if. No point. He may bless you if, or He may heal you if, but love you, no ifs. No ifs, mga kapatid. Kahit na disobedient ako, yes, His love is always there. Unconditional nga, mga kapatid eh. Pagdating sa pagmamahal sa'yo, no ifs. God loves you. Amen? Kaya lang, paano pagka, pagka disobedient ka or parang pasaway ka, He will still love you, but He will have to chastise you. Disiplinahin ka, di ba? Why? Because He loves you. Gusto ka niyang ibalik. He wants to put you back in track. Amen? Number 3, He forgives our sin. He paid the debt of our sin in full. Amen po ba? Your past, present, and future sins are covered. Isipin mo kapatid, di mo pa ginagawa yung kasalanan, covered na siya. Amen? All you have to do is believe. Amen? Next, number 4, He gave us the peace of Jesus. O yan, naalala nyo ba yan, yung message ko sa inyo? Yung peace ni Jesus na ginamit niya dito sa mundo, ibinigay niya sa'yo. Yung peace na yon, madali bang nakuha? Hindi, di ba? Katakot-takot na sakripisyo ang ginawa ng Panginoong Jesus to get that peace. Why? Does He need that peace? Yes, and you need that peace also. That's why Jesus Christ died for that peace and so that He can give it to you, so that we can enjoy it. Amen? Jesus paid a high price to get that peace, and that peace He is willingly giving it to you so that never in your life will you worry or be anxious. Kapatid, hindi mo na kailangan mag-alala. Bakit meron bang naidudulot ang pag-alala? Kung hindi mo nabayaran yung kuryente mo, pag nag-alala ka ba, mababayaran yun? Exactly. Di ba? Hindi naman, di ba? Pwede bang, pabili nga ako ng 1,000 pag-aalala? Hindi naman pwede yun. Wala naman yung may tutulong sa atin. Amen? Number 5, He gives us bodily resurrection. Or yung tinatawag na glorification. Ikaw ba, ayaw mo na tong katawan na to, ayaw mo na kasi laging pagod, or may sakit, or matanda na, or may kapansanan, di ba? Ayaw mo na ba? Sabi sa Word of God, He gives us bodily resurrection. We will be completely free from this body, this flesh that causes us to sin when Jesus Christ returns. Amen? Magkakaroon tayo ng glorified body so that ang ating mga katawan na napapagod na nag-age, o yung katawan na hindi natin gusto, di ba, ay magiging glorified. Amen po ba?
And number 6, and the most important one, He gave us the Word of God. Amen. He gave us the Word which is the source of all our knowledge and understanding. Because of the Word of God, nakikilala natin ang Diyos Ama, nakikilala natin ang Diyos Anak at ang Espiritu Santo. Amen po ba? And hindi lang ang Word of God binigay din niya ang Holy Spirit so that the Holy Spirit can guide us. Amen. And He can empower each one of us. Are we all empowered by the Holy Spirit? Amen. Parang mahina yata. Are we all empowered by the Holy Spirit? Amen. Dapat ang anak ng Diyos ay empowered by the Holy Spirit so that we can be effective in spreading the gospel and making disciples. Amen po ba? Okay. So mga kapatid, so now that we have reasons to thank God, di ba? Alam niyo ba, gagawin niyo na ba ito? Ang pagpapasalamat sa Panginoon? Yes, unang-una, doon pa lang sa na-honor niyo siya dahil pinapasalamatan na siya. We should be convinced that that is a very good reason to thank the Lord. Tama po ba? But alam niyo ba mga kapatid, that when you thank God, meron din itong impact sa atin. Meron din itong napakalaking benepisyo na nakukuha tayo. Ang pagpapasalamat sa Diyos. Sige, isa-isahin po natin. Dito po sa aking message, meron po akong na-identify na 4 na bagay. That is, that there are 4 benefits of thanksgiving. Okay po ba? Okay, number 1. Humility increases. If you are thankful, humility increases and pride decreases. Do you agree with me, kapatid, when I say that one of the things that prevent us to cultivating a thankful heart is pride? How do you think nagkakaroon tayo ng pride pagka It is when kasi bawat isa sa atin, we have a tendency to take credit for our success. 'Di ba? Tingnan po natin yung 1 Corinthians chapter 4 verse 7. Sabi dito, who made you better than your brother? Or what do you have that has not been given to you? If God has given you everything, why do you have pride? Why do you act as if He did not give it to you? Mga kapatid, a thankful heart or ang isang puso na may pagpasasalamat recognizes that all good things come from the hand of the sovereign God. Lahat ng bagay na na-enjoy po natin, kapatid, hindi lang po yan pinagpaguran natin. Lahat yan nanggaling po sa Panginoong Diyos. Now, if you are being ungrateful, anong sasabihin mo? Kaya ako naman na-enjoy itong mga bagay na to kasi pinaghirapan ko to. Or hindi ko naman kinailangan ng tulong ng Diyos kasi alam ko naman kung ano ang kailangan kong gawin, di ba? That is an ungrateful heart, kapatid. Hindi mo alam yung lakas mo nga. Yung hangin nga na hinihinga mo, yung paggising mo nga sa umaga, it's all because of the grace of God. Pwede namang isang araw, hindi ka na lang magising, di ba? Or isang araw, kunin ni Lord yung supply ng oxygen, tingnan ko kung makahinga kayong lahat. Di ba? Let's not give credit to ourselves or let's not give credit to what we can do. Because all of these things that we are enjoying right now comes from God. Amen po ba? And we should acknowledge that. And how do we acknowledge it? By thanking Him. Salamat, Lord. Salamat, Lord, may trabaho ako. Di ba? Salamat po, Lord. Mayroon akong mga anak na malulusog. Di ba? Kahit matatakaw, di ba? At least malulusog sila. At least alam nyo, yung katakawan ng anak nyo, mawawala yung problema nyo na yan pag nagkasakit sila. Anong mas gusto nyo, matakaw sila o may sakit sila? Matakaw na lang, di ba? Kaysa sa may sakit sila. Amen po ba? Kahit na yung 1 kilong hotdog, hindi tumatagal ng 1 linggo, di ba? Okay lang yun, basta masaya, di ba? Unang-una, hiningi mo naman sa Panginoon yan eh. Yung mga anak mo na yan, naalala ko isang beses, si Blanks. Susumbong sa akin, gigigil siya dun sa isa naming anak. Hindi ko nasasabihin si Gab. Ay, sorry.
Sabi niya, okay, kakagigil, sinasagot-sagot pa ako. Tapos ganito, ganyan, ganyan. Tapos biglang kinausap daw siya ni Lord. Sabi daw ni Lord sa kanya, di ba hiningi mo sa akin yan? Ayun, umiyak siya. Naiyak siya. Oo nga naman. Kasi after 7 years pa, nasundan si Carlos eh. Akala namin hindi na kami magkakaroon ng anak. So, we are thankful for things like this. Minsan kasi, di ba masyado na tayong familiar sa mga bagay na nakakalimutan na nating magpasalamat sa Panginoon. Meron akong kakilala, parang naghahanap siya ng trabaho. Ang tagal-tagal niyang naghahanap ng trabaho. Tapos nung nagkaroon ng trabaho, ang saya niya, nagpupuri siya sa Panginoon, lagi siyang nagbibigay ng praise report. Pero after 1 year, di ba, hindi na siya nagpapasalamat sa Panginoon kasi daming ginagawa, dahil nga ginalingan niya, napunta sa kanya lahat ng trabaho. Yan, ginalingan mo kasi. Kaya ang lesson doon, galingan mo palalo para malaman nila na ang Panginoon mo ay ang Diyos. Diba? Amen po ba? Pwede mong galingan pagka merong katapat na increase sa iyong sahod, di ba? So, dahil nga familiar na tayo, alam nyo, mga kapatid, minsan kasi iniisip natin, ay, hindi naman ako pinagpala, di ba? Pero minsan kasi hindi lang natin tinitignan kung ano yung meron tayo ngayon eh. Di ba? Hindi mo tinitignan kung ano yung na-enjoy mo ngayon kasi masyado ka ng familiar. Di ba? Pero if you look around you, parang sinabi ko kanina, there are so many things to be grateful for. Amen? So wag po natin kalimutan gawin yan. And you know what? Thankfulness or having this attitude of gratitude is the perfect cure for pride. Amen? Yung constant acknowledgement lang, kapatid, na lahat ng bagay dito sa buhay mo o na nakamtan mo is a result of God's grace, yun pa lang magpapasalamat ka na. Amen po ba? So yun, that's number 1. Number 2, Thanksgiving, if you have a thankful heart, your contentment increases and your complaining decreases. Amen? If we are continually thanking God for what He has done and He doing in our lives, we will not fall victim to the sin of complaining. Amen. Sino dito ang mga reklamador? Huwag nyo nang itaas yung tagal-tagal naman ng preaching eh. Ay pupunta pa kami ng pansol eh. Parang ganun, di ba? Yung wag po tayong masyadong reklamador. Amen po ba? Alam nyo, complaining is not just an expression of dissatisfaction, kapatid. Alam mo ang tingin ni Lord dyan? Complaining or constant grumbling is an attitude that questions God's sovereignty over your lives. Pag may pinapagawa ang Diyos sa'yo na ayaw mo, dun ka nagko-complain. Parang ganun. Di ba? Or parang pagka merong nangyari sa buhay mo na sa tingin mo hindi dapat nangyari sa'yo, dun ka nagko-complain. Naglilingkod naman ako, bakit sa akin pa nangyari to? Malas. Sabihin mo pa malas, di ba? Complain tayo ng complain. Di ba? Sabihin natin, if God loves me, how can He let this happen to me? Minsan, we don't verbally express it, pero sa puso natin, meron complaining eh. Merong murmuring eh. Di ba? Hindi po tama na attitude yan. Amen po ba? Ang totoo naman yan, kapatid, tingnan mo, basahin po natin yung Lamentations chapter 3 verse 39. Sabi, why should any living man complain about the punishment of his sins? Di ba? Ang totoo naman, mga kapatid, we cannot really complain. Di ba? Kasi sabi, why should any living man complain about the punishment of our sins? Because we must understand that tayo mismo, we do not deserve any good thing. Bakit? Kasi makasalanan tayo eh. Diba? Pag titingnan natin doon sa perspective na ang tao ay makasalanan, then we will understand that we don't deserve any good thing. But why are we enjoying all these things? Because of God's mercy. Amen?
Because of His mercy in our lives, we experience these good things. We get to enjoy things. Kapatid, tama po ba? So that's why, sabi dun sa Psalm 23 verse 1, "The Lord is my shepherd, I will have everything I need." Be content and be thankful in all circumstances and continually say, "The Lord is my shepherd, I will have everything I need." Amen po ba? Amen. O sige, pumunta na po tayo sa pangatlo. Number 3 naman, sabi, trust in God increases, doubt in God decreases. A significant obstacle to trusting God at all times is the lack of a thankful spirit. Sige, intindihin po natin. However, thanksgiving provides the perfect cure for this problem. Tingnan po natin ang 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 10. Sabi po dito, "We give thanks to the God and Father of our Lord Jesus Christ. He is our Father who shows us loving kindness and our God who gives us comfort." Amen? Sabi dun sa 10, "Yes, God kept us from what looked like sure death, and He is keeping us. As we trust Him, He will keep us in the future." Amen. Sino ang nagsulat ng Book of Corinthians? Paano natin maiko-connect ang Thanksgiving sa ano nga yan? Ano nga ito? Sorry. Paano natin siya maiko-connect ang Thanksgiving sa trusting God? Ganito lang 'yon. Dito si Paul could trust God in all of his trials because he always recalled God's past deliverances and thus could confidently trust in God for the future as well. Mga kapatid, bakit tayo paano konektado ang pagpapasalamat sa pagtitiwala? Okay? Tingnan nyo, mga kapatid, kung magre-reflect kayo, looking back at 2025, di ba merong mga pagkakataon na God helped us through our circumstances? Naaalala ko sa Bible study namin, laging ang patotoo. Alam nyo, kapatid, hindi kailangan ko ng ganito, pero bago ko pa hilingin, dumating na. Di ba? May mga pagkakataong ganun na nandun ka na sa point of pagiging insecure ka na parang, naku, kailangan ko na ng ganito, kailangan ko na ng ganyan. Minsan hindi mo na nga ine-expect na ibibigay ni Lord yan. Pero sa huling sandali, God delivers. Di ba? Sa huling sandali, nagbigay siya ng kliyente. Sa huling sandali, nagbigay siya ng trabaho. Amen po ba? Nangyari na po ba sa inyo yan? Di ba? That's why, itong mga bagay na to, these are small victories. Di ba? And these victories develop our trust in God. Di ba? Kasi alam natin we are secured and because of these things, we thank Jesus, we thank God, di ba? Na hindi ko na pala kailangan mag-alala. Kasi bago ko pa isipin kung ano yung kailangan ko, alam mo na kung ano ang kailangan ko. At hinahanda mo na yan para sa akin. But if only if we believe, only if we trust Him. Amen? So ang pagpapasalamat sa mga maliit na bagay na ito ay dinidevelop niya ang trust sa Panginoon. Nag-i-increase yung ating trust. Di ba? Kasi ginawa niya na noon Gagawin niya ulit ngayon. Amen po ba? When we look back and reflect on how God helped us through our circumstances, how He is always there, how He never forsakes us, we can't help but thank Him. And when you start thanking Him, nabibuild yung trust mo sa Kanya. We can rely on Him for our needs and never ever doubt Him. Amen po ba? Amen. Okay, so ang ika-4 na benefit of thanksgiving is peace increases and anxiety decreases. Amen. In difficult times, having a thankful heart brings peace. Do you agree? God's word has a cure for worry. Diba? Have a thankful heart. Ito ang sinabi sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7.
Yan din yung passage natin last time. Sabi doon sa Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not worry. Learn to pray about everything. Give thanks to God as you ask Him for what you need. The peace of God is much greater than the human mind can understand. This peace will keep your hearts and minds through Christ Jesus. Amen. Sabi dito, do not worry or do not be anxious daw. Ano yung binigay sa atin ng Panginoong Diyos para mawala yung ang anxiety natin or yung pag-worry natin? Di ba ang binigay niya sa atin yung peace? Di ba? In every situation, kailangan natin manalangin, kailangan natin ng petition with thanksgiving. Amen? And sabi dito, when thanksgiving accompanies our prayers, our hearts are free from anxiety, as the peace of God will guard our minds in Christ Jesus. Amen po ba? Kasi ang anxiety battle naman talaga yan ng mind lang talaga eh. Di ba? And every battle starts in the mind, in our mind. Kaya nga, sabi ng Panginoon, we should renew our minds. Ganon din sa anxiety at ang pag-worry. Yan po ay ang battle. Pero bakit, sa tingin mo kapatid, bakit hirap na hirap tayo pag wagian ng ang anxiety at saka ang worry? Bakit tayo nahihirapang hindi mag-alala? Kasi yun yung nakikita natin. Di ba? Kulang pa tayo dun sa pagtitiwala sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Amen po ba? And if you have a thankful heart, if you have a thankful attitude, kapatid, hindi pa nangyayari yung gusto mong mangyayari, nagpapasalamat ka na sa Kanya, alam mo na victorious ka in the end. Amen po ba? Kaya po ang thanksgiving, kapatid, talaga attitude talaga yan eh. Di ba? Attitude yan, it may not change your circumstances, or it may not change yung heart, yung difficulty mo, but kapatid, it will change your heart. Inulit ko po, di ba? And that makes a very big difference. Amen? Amen. So now, kapatid, to experience these benefits, we should cultivate a thankful heart. And that can be only done as we continuously reflect on what happened in the cross and on Jesus' death on the cross, and incorporate natin yung thanksgiving as a part of our regular prayer. Regular, if you can call it a routine, gawin mo na kapatid. Dahil wala naman itong masama na maidudulot, bagkus ito ay maraming maidudulot na mabuti para sa atin. Amen po ba? So, in closing, ayan, gustong-gusto niya yan, di ba? In closing, ba't kayo natatawa? Naninibago kayo? Bagong taon na, bagong Brother Chris na to. Amen ba? In closing, mga kapatid, as I end my message today, let us anchor our hearts in thanksgiving. Mga kapatid, di ba? Gratitude is not just remembering what God has done. Amen? It is also trusting Him in things to come. Di ba? Hindi ka lang nagpapasalamat dahil sa mga kabutihan na ginawa niya sa'yo, but also gratitude is also for trusting Him in things to come, things that we do not see yet. Amen po ba? When we thank God, we declare that His faithfulness in the past is our confidence for the future. Do you agree with me? Diba? We declare that His faithfulness in the past is our confidence for the future. So mag-aalala pa ba tayo sa 2026? Hindi na. Because we are confident that He will be with us. So whatever 2025 has brought us, mga kapatid, let us give thanks because God was present in every moment, in every situation. And He will remain faithful for the days ahead. Let us pray, mga kapatid. Naanayan ko po about isa na tumayo. Father God,